Ayan guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, mayroong naglagay dito sa feed na papabenta consignment African dito guys. Ayan, nilipat namin doon sa ibang sisidlan kasi butas daw itong refrigerator. Malalaki sa guys, malalaki oh. Ang lalaki. Ayan. So, negosyo tayo. Negosyo. Iko natin pa, ipasag natin loob. Nililipat niya rin ito. Doon. Sa kabila. Galing to ng Samar guys. Pinapabenta lang sa akin to. Ang kaibigan ko may farm. Actually ano to, COD. Sabi ko sa kanya wala akong pangbigay sa iyo ngayon. Sana may benta ko to within 3 days. African dito guys. Tulog na ito. Ito na ito. Diyan mo. Tumutang ang sarap. Dito lang namin nilagay muna. Pag may bibili, dyan kami kukuha. Ayan ha. Gagamitin namin pang takip, iyan lang muna. Yung upuan, nakawayan. Sana mabenta ko to within 3 days. Ang ganda na may mga fish farming naman yung kaibigan ko guys. Yan, ano pa tayo dito ng aquarium para display. Ito kakamitig, babalik na lang at tuloy. So ayan mga tito tita, pumunta ko dito sa likod sa kapatid ko. Nakita ko kasi na meron silang aquarium, yung mga bata doon sa likod. Sabi ko kung pwede ito mahiram muna, kasi gagamitin ko ito pan display sa African Hito, para syempre makikita ng mga dumadaan dito sa kalsada na meron tayo nagtitinda tayo ng African Hito. Cultured yung hito na to guys. Galing to sa sa fish pond. Meron sa akin nag-alok na magbenta daw ako dito sa labas ng bahay ko. 250 per kilo. Ang tataba nila guys, yung mga African hito. So ngayon hinugasan ko muna yung aquarium ng mga bata dito sa likod. Gagamitin ko ito para sa pag-display ng aking ititindang African Hito. Maagang maaga pa tayo dyan, pero tirik na tirik ng araw guys. Alam nyo guys, yung matindi ang sikat ng araw, yung init dito sa Tacloban. Umaabot ng 43 heat index, minsan 44. Ayan, dadalhin na natin to sa bahay kung saan tayo magdi-display ng ating hito. Kasama ko dito si Renzo, si Toton. Si Toton palagi to the rescue. Palagi ko yan inuutusan. Nagpapatulong ako palagi kay Toton. Yung iniwan sa akin na hito dito sa bahay is 20 kilos lang muna. Katapos sabi ng may-ari ng hito na within 3 days dapat daw ma-sold out na siya. Kasi supposedly COD, cash on delivery. Nagulat ako kasi sabi niya nung una mag-usap kami, maglalagay daw siya ng hito dito sa labas ng tindahan ko, dito sa labas ng bahay ko. Hindi naman niya sinabi na pagka-deliver niya ng hito is magbibigay agad ako ng bayad.
sa 20 kilos, yung babayaran ko daw is nasa 3,000 plus. Sabi ko sa kanya, hindi tayo nagkaintindihan. Nakala ko magtitinda ako, tapos kung may benta ko, saka na ako magre-remit. Sabi niya, sige, bibigyan daw ako niya until Monday. So ngayon, Sunday na, bukas na ako magre-remit niyan. Sabi ko sa kanya, Tuesday na. Kasi baka hindi pa nakikita ng mga tao dito yung yung tinda ko. Babalik daw agad siya ng Tuesday para mag-collection. Hindi kami nagkaintindihan. Nakala ko consignment, ititinda ko muna bago ako magre-remit kanya. So nandito na tayo sa kalsada, guys. Ang haba ng nilakad ko, galing kami sa likod ni Toton. So yan, dumaan kami sa likod. Today is Sunday. Sana maraming bumili. Gawing pulutan ito dito kasi maganda daw itong pulutan. Iihawin sa kagagataan. Kita nyo naman, tagaktak na dyan yung pawis ko, guys. Alas 6 pa lang ng umaga. Ayan. Pagkatapos yung init ba, nanunuot sa parang nakakapaso sa anit. Mainit na mainit talaga dito sa amin. Pagkatapos nilabas ko dito yung mesa para dyan ilagay yung aquarium. Sabi ni Toton, baka daw bumigay yung mesa. Sabi ko, bakit bibigay yan? Hindi naman yan dalawang sakong bigas ang nilalagay dyan. Aquarium lang naman yan at saka tubig. Ayan, buti na lang may mesa tayo dito na extra. May extra tayong mesa dito, yan. Pagkatapos, yung sikat ng araw, pumapasok pa dito yan, paharap pa sa amin. Talagang pawis na ako dyan, guys. Pero tiis lang, kasi mabuti na to, makakadagdag din to ng ng konsumo dito sa bahay. At least kahit papaano merong income, kahit pa konti-konti, lang, at least may income. Hindi tayo tawag doon full-fledged na nakatunganga. Pagkatapos nagbigay yung may-ari ng hito ng tarpaulin, may patarpaulin pa siya, guys. Nakalagay dyan, support local farmers, African hito for sale. Pinapalagay daw niya dyan sa taas. So sabi ko, dito na sa mesa, itataker na lang natin. Yan, klaro naman. Alam nyo, guys, isa sa pinapangarap ko na na pagkakakitaan, kung hindi man tayo hindi tayo pinapalad sa employment, gusto ko talaga negosyo. Tapos parang nagkaka-interest na ako sa farming. Kasi yung may-ari ng hito na to, guys, nagpa-farm siya. Parang kasing lang kami, kasing edad lang kami. Meron na siyang Hilux 2, may sasakyan. Meron siyang farming ng fish farming naman yung kanya mga catfish, itong hito na to. Malawak yung kanyang palaisdaan doon sa Samar. Actually galing pa to ng Samar, guys. Transport pa niya papunta ng Tacloban. Pinakita niya ako ng video niya, yung farm niya. Sabi niya, ito yung farm ko. Dati daw siya, ahinte ng mga sasakyan at saka gamot. Pero nag-resign din siya para magnegosyo, farming. Sabi ko sa kanya, meron din ako, nag-umpisa na ako ng chicken farming, livestock. Sabi niya, maganda din yan kasi livestock, ganyan, mga isda, may loto pa, manok, kambing, maganda daw. Sabi niya, pagkakitaan yan. Kung pagtutuunan lang ng pansin, sa umpisa pa lang daw, gagastos talaga ng gagastos, lalong-lalo na doon sa location kung saan naroroon yung farm mo. Kasi dito, kung hindi ka magplipliti or magre-rent ka ng lupa, dapat yun lang tayo dito. Pag-aari mo yung lupa para talaga makakapag kung anong gagawin mo ba doon, yung mga activity na gagawin mo doon sa lupa, wala nang makakapag sa'yo. Maingay yan sila kagabi. Tawag doon, wala nang pupuna kung ganyan, ganito, kung i-fence mo
maliban daw sa isda, pwede daw siya magmanukan kasi malawak pa naman yung lupain. Yun nga, nagka-interest ako sa farming, guys. Pagkatapos dito, si Toton, gumawa kami ng sibot, ang tawag din yan, na may fishnet. Kumuha kami dyan ng ilang piraso para ilagay doon sa aquarium, para sa display, para makita ng mga tao na may African hito. Actual na makikita nila. Aside from the tarpaulin. Yan, katuwang ko dyan palagi si Toton. Si Toton is palagi nandito man yan sa bahay. Since Sunday ngayon, buti na lang nandito si Toton. Sabi pa niya nga, pakainin daw natin, bilhan natin ng ng feeds itong isda na to. So ako gagastos na naman tayo, hindi pa nga tayo kumikita. Gagastos na naman tayo, wala namang utos yung may-ari na pakainin yan. Kasi parang laming ba, nilaming yung isda. Susuka yan ng ng kanyang mga kinain. So, yung bibili daw dyan is nakalaming na siya. Ready to cook na yan. Mas maganda nga daw yan na nakalaming siya. Hindi pinapakain. Pagkatapos, guys, dapat maging maingat tayo sa paghawak ng isda na to kasi matulis sa bandang ulo niya. Mayroon yan tinik. Pag matusok ka niyan, talagang masakit na masakit. Parang siya ang tawag. Butang klinibayin pumitik. Yung matulis. Baka makalabas diyan. Pag na lang talaga ramdam mo yung niya. Yung tinik. Yung ibang tao nga pag natitinik daw yan nilalagnat. So ayan, guys, that's all for today's video. Sana maubos yung tinda natin. Sana within this day maubos yung dito na to. Kasi maraming tumitingin. Medyo may kamahalan kasi. Nasa 250 per kilo. Pero marami nang nag-message sa akin sa Facebook kasi pinost ko to kahapon pa nung dumating. Sabi ko sa kanila, punta lang kayo sa bahay kasi nandun. Meron, bumili kagabi 1 kilo. So, mayroon pa daw pupunta dito sa akin, 4 na tao kasi bibili daw sila ng dito na to. Masarap daw to. Saka mataba. Ayan, guys, thank you for watching. Again, kung bago lang po kayo sa YouTube channel ko, don't forget to subscribe and click the notification bell button para maging updated kayo sa tuwing may bago akong video na i-upload. So, bye bye, guys.